Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po balikan natin ang isyu na inilunsad ng pamahalaan na giyera laban sa CPP, NPA, NDF. Muli po nating binabalik-balikan ang isyong ito sapagkat para sa atin po napakahalaga po ang laban na inilunsad o ang giyera na inilunsad ng pamahalaan laban sa CPP, NPA, NDF bilang isang teroristang grupo. Ang sinasabi po natin dito, napakatagal na pong himagsikan ito o rebellion na ginawa ng mga komunista. Simula pa po kay Lois Tarok. And nagsimula po ito bago maggera at itinuloy nila after the war with Huk Balahap under Lois Tarok. At pagkatapos po ni Tarok, ipinagpatuloy po ni Dante Buscaino kasama si Ninoy Aquino Jr. at si Jose Maria Sison noong 1968 kung saan itinayo nila ang NPA bilang armadong grupo ng Communist Party of the Philippines with Jose Maria Sison as chairman. Matagal po itong nagsamantala sa bayan natin, sa ating pamahalaan. At ngayon nga po na nagkakaroon ng paglulunsad ng digmaan laban dito si Pangulong Duterte. Kaya atin po itong sinasamahan kung saan hinihikayat po natin ang sambayanan na makiisa sa laban na ito. Kaya nga po, patuloy nating binabalik-balikan ang isyong ito. Nang sa ganun po, manatili ang alab sa ating mga damdamin na ipagpatuloy ang girang ito laban sa mga teroristang grupo ng mga komunista. Nang sa ganun po, tuluyan ng mawasak o magwakas ang ganitong samahan hanggat maaari bago magwakas din ang termino ng kasalukuyang presidente na si President Duterte. So, ano po ang mga epektibong paglaban? Alam po natin, kasabihan po at ito ay totoo, that the government will not succeed its fight against the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the National Democratic Front kung hindi po makikipagtulungan ang sambayanan sa lahat ng sulok ng bansa under the auspices of the chief local executives. Kaya nga po muli ang panawagan natin kay Secretary Anyo ng DILG. Pilitin po natin na lahat ng mga local chief executives na ito, lalo na po sa hanay ng mga barangay chairman, sa hanay ng mga mayor, at sa hanay ng gobernador,
na sila po ay direkta na sumuporta sa kumpanyang ito laban sa mga komunista sa New People's Army at sa NDF. Muli po ang ating panawagan na ideklara ng mga local chief executives na ito from the barangay level up to the provincial level, kung saan sinasabi sa pamamagitan ng isang tarpaulin na ang CPP, NPA, NDF are persona non grata in their respective areas of jurisdiction. Kailangan po yan. At sa hanay po ng mga barangay officials, kailangan po i-monitor nila sa kanilang mga barangay ang presensya ng mga makakaliwang grupo na ito ng mga terorista at i-report sa kinauukulan nang sa gayon po makapagpadala ang ating kapulisan at ang ating military ng mga persa upang sila po ay hulihin. Kapag lahat po ng mga opisyalis sa bawat barangay at ganon din po naman ang sambayanan ay makikipagtulungan po, natitiyak po tayo na matatapos po ang laban na ito sa madaling panahon. Ganon din po naman, nananawagan tayo sa ILCAC, sa NTF ILCAC bilang ahensya na naatasan upang pangunahan ang girang ito laban sa mga teroristang makakaliwa. Ang atin pong panawagan, i-monitor, lalo na po ngayon, mag-i-eleksyon sa 2022. I-monitor po at mahigpit na subaybayan, lalong-lalo na yung mga politiko na pinaghihinalaan na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. It is a crime for these people to support the terrorist group. Therefore, kung sila po ay sumuporta, pwede po natin silang hulihin. Including the businessmen na patuloy po na sumusuporta. Any person for that matter supporting the CPP, NPA, NDF is in effect a conspirator. Kasabwat po ng mga teroristang ito. Sa makatuwid, pwede rin pong parusahan. So higpitan po, sapagkat kung wala pong sumusuporta sa kanila, walang magbigay ng suporta in whatever way, in terms of financial, in terms of material assistance. Mapipilay po ang operation ng mga teroristang ito. Habang may nagsusuporta po sa kanila, patuloy po sila sa kanilang gawaing pananakot, pagpatay, pagsira sa mga ari-arian ng mga negosyante na hindi magbibigay sa kanila ng revolutionary tax. Kaya po, napakalaking bagay po kung mapuputol ito. Ang telecommunication
companies di umano na nagbibigay ng malaking revolutionary taxes katulad po ng Smart, ng Globe, at yung ibang mga construction companies. Ito mga telecommunication companies po, dapat tingnan ito ng Department of Telecommunication. Imbestigahan ito. At kung mapapatunayan po na sila ay nagbibigay talaga, lapatan ng kakulang parusa. Katulad din po itong mga construction companies. Malaki din po ito kung magbigay upang hindi sunugin ang kanilang mga heavy equipments. Lalong-lalo na po yung gumagawa sa kanayunan. DPWH, Mark Villar, trabaho mo yan. Kapag ang isang kontraktor sa DPWH napatunayan na nagbigay ng revolutionary taxes sa mga NPA, parusahan yan. Alisan niya ng accreditation ng DPWH. Nang sa ganon, ma-enforce po natin ang disiplina yan against these constructor companies. Sapagkat kung ito po ay magbibigay upang may pagpatuloy lamang ang project, it means that they are in effect helping the CPP, NPA, and DF as a terrorist group which has been declared an enemy of the state. Sa bahagi po ng CHID, kay Popoy de Vera, boss, hindi ka lamang dapat papugi. Alam mo to. Alam mo to. Na yung mga universidad at colleges ay totoo po na nagiging ground for recruitment ng mga NPA, CPP o ng mga National Democratic Front. Nagiging recruitment ground, propaganda ground, at nagiging binyo ng mga planning including UP. Tagal mo na pala dyan sa UP, 40 years, sabi mo. Naging chancellor ka, naging faculty, naging so forth and so on, at ngayon chairman ka ng CHED. Alam mo to, hindi mo pwedeng itanggi to. Huwag na tayong kunwari dito, paligoy-ligoy pa. So, bilang chairman ng CHED, tungkulin mo to na yung mga universidad katulad ng PUP, yung mga UST, yung FAO, UA, siguraduhin mo na yung aktibidades ng mga makakaliwang grupo dyan ay maputol. Wala na tayong bulhan. Huwag mo nang sabihin pang academic freedom. Kalokohan yan. Academic freedom has nothing to do with the national security in terms of allowing the police and the military into the campuses of UP and other universities and colleges, whether private or public. Alam natin yan. Sapagkat hindi naman makikialam ang mga military on matters relative to academe. So nasaan ang intrusion into the academic freedom dyan? Wala. In fact, even assuming for the sake of argument that somehow there is, but in the exercise of police power of the state, pwedeng pasukin ng military at police ang mga campuses. So, magtulungan na lang tayo. If you really are for the state,
bilang chairman of the CHED, i-pronounce mo na to. Make a categorical public pronouncement to this effect. Kung gusto mo talaga makatulong ka. At this is also your mandate. Popoy de Vera. So, inuulit po natin. Kapag ang mga state colleges and universities ay hindi na nagamit ng mga makakalibang grupo for militantism, malaki pong kapilayan yan sa ating mga kalaban na CPP, NPA, NDF. Sapagkat dito lamang po sila malayang nakakagalaw sa mga universidad na ito at mga colleges. So if they would be deprived of this venue because of the physical presence of the military and police within the campuses, that would be 50% paralyzation of their urban operation. So, inuulit po natin, NTF-ELCAC, Secretary Lorenzana, sinimulan mo na rin lamang ito. Huwag ka ng palamya-lamya. Be aggressive. Be assertive. Yan si Danny Concepcion. Yang Jerry Lanosa na yan. At yung ibang faculty sa UP. Time and again. Hulihin na yan. Lintik na yan. Laki-laki na sweldo mula sa pera ng gobyerno. Tapos, kakanlungin yung mga kalaban ng Estado. Panloloko yung ginagawa ng lintik na yan. Kapal ng mukha. Lalo na yung Jared Lanosa na yan. Magkasubukan daw. Ay di subukin, dapat pasukin na ang UP. Inuulit po natin. Let the military and the police enter UP. Tingnan natin kung may magawa yung barikada nila. Madaling buwagin yan. Bombahin nyo ng bombero yan at pasukin. Pag lumaban yan, hindi estudyante lalaban yan, mga NPA yan. Maniwala kayo. So, in other words, tinatawagan natin ulit. Itong mga companies with labor unions which are affiliated to the leftist. Alam po natin yan, ang mga kumpanya, mga management, talaga namang ayaw dyan eh. Hindi rin lang makapalag. But this is the time for the Dole also to act upon this. Lansagin yung mga union na yan na makakaliwa. Marami po dyan, mga KMU affiliated labor unions. Dapat po yan. And that would be within the domain of the Dole, si Belyo. Ito si Belyo, papogi-pogi din lang to eh. So, Bebot Belyo. Alam po ninyo yan. I know you are monitoring. You have that records of labor unions which are KMU affiliated. Definitely, pag yan po affiliated sa KMU, makakaliwa po, yan po yung sa sektor ng manggagawa, yan po ang mga gumagalaw dyan. Katulad din yan sa mga universidad.
Kung ang university at colleges is for the students, ito naman sa sektor ng manggagawa, we have this KMU, Affiliated Labor Unions. Alam po natin yan. Once upon a time, I was with the National Federation of Labor. So, we had a chance of being with the labor unions and we were able to associate with them. So, alam po natin yan. Sa mga colleges, alam din po natin. Bakit po? We were connected also with, once upon a time, with a certain university. So, ito po ay dapat nating gawin. Yung tinatawag po nating integral approach to end this terrorism committed by the CPP, NPA, NDF. We know for a fact that it will not end overnight. It will take time. Pero ito na po ang panahon niyan. At sa bahagi rin naman po ng pamahalaan in general, patuloy po ang ating panawagan sa ating mga kapatid na nasa bundok. Alam po natin ngayong kaliwaan, marami na pong sumusuko in response to our call for them to surrender, to go back within the fold of the law. Marami na po. But then still, kung mayroon pa pong mga natitira, at alam naman natin na mayroon pa rin, patuloy po ang panawagan natin. This calling also the ex-rebels na bumalik na sa ating fold. Convince your brothers. We would not be worried with them. For those who are willing to surrender, we are not worried with you. We are willing anytime to accommodate you with open arms if you want to surrender. Hindi po kayo kalaban. Kung kayo ay hindi makasuko dahil natatakot lamang po kayo, just make a communication with any barangay official, town official, city or municipality official, even yung mga pinagkakatiwalaan nyo ng mga church official, pwede rin po yan. So, para po maging madali at ligtas ang inyong pagsuko. At nananawagan po tayo specifically sa ILCAC, sa ating gobyerno in general, sangkot din dito ang DSWD, kung paano natin mabigyan ng hanap buhay itong mga sumusuko. Because they could not depend purely on dole-outs, panay-bigay, panay-tulong na lang. Kailangan po yung tulong na yan, it should be sustainable in terms of a livelihood assistance which can give them a dignified and sustainable living. Yun po ang kailangan natin dito. Tuloy-tuloy na hanap buhay, trabaho para sa mga sumusuko po na mga kababayan natin na minsan naligaw ng landas. At ganoon din po ang panawagan po natin sa simbahan. Minsan po, sa simbahan po,
Kaya minsan naatake natin ang simbahan. Pero alam naman natin hindi lahat po yan involved. Although mayroon. So doon po sa mga kaparian, madre, na patuloy na sumusuporta po sa CPP-NPA. Wala pong patutunguhan yung suporta na yan. Hindi po nila kayang gawin yung sinasabi nilang pagbabago. Human rights protection, dignified living. Wala po yan. Mga hallucination lang po yan. Alam po naman natin ninyo yan. Matatalino po kayo. So, hikayatin natin yung mga nagtitiwala sa inyo na sumuko at magtulungan na lang tayo para ayusin ang buhay na ito. Kaysa patuloy tayo maglalaban-laban. Because, to tell you frankly, the government or whoever will be in the government cannot give way to the CPP-NPA demand. It would be an endless bloodshed kapag hindi po sila tumigil. Because the government, as a sovereign, with its sovereign power, hindi po pwedeng isoko yan. Yung kapangyarihan na yan. By all means. Kung magpapatuloy po na susuportahan ninyo, ipagpapatuloy nyo suportahan itong mga CPP-NPA, wala pong katapusan ito. Itong madugong labanan. Because the government will not stop, definitely. Kung mayroon pong dapat tumigil dito, ang mga teroristang grupo na yan. At kung gusto nyo matigil itong patayan na to, mga kaparian, simbahan, sa pinakamaagang panahon, tumulong kayo na matigil ito by convincing them, those people to surrender. Yan lang po ang paraan. So ito po ay patuloy po nating ginagawa upang makarating sa lahat ng kinaukulan yung ating panawagan. Sapagkat hindi po tayo dapat tumigil hanggat hindi ito natatapos. Itong laban na ito. Matatahimik lamang ang ating lipunan, ang sambayanan, kung mawawala na po itong mga kalaban ng estado na ito. Actually, it is not only addressed to the CPP, NPA, NDF. It is equally addressed to the other rebel groups, specifically in Mindanao. Yung mga Abu Sayyaf o yung anumang mga BIFF na yan. I hope itong MILF okay na. So wala, kung settled na kayo dyan, pagandahin na lang yung relation between the MNLF or MILF with the government. So itong mga splinter groups na maliliit pero nagiging hassle pa rin sapagkat hit and run ang ginagawa nitong pang-ambush, pang-terrorize, extortion, killing, murder. So ito po ang mga kaganapan. So hinihingan po natin ang tulong ng sambayanan na makiisa. At kayong mga politiko, inuulit po natin, kapag kayo ay nagbigay ng pinansa o anumang tulong sa mga kalaban ng gobyerno, ang ibig po sabihin yan, kayo ay mga salot sa lipunan na katulad nila. So tinatawagan po natin dito ang lahat ng kinaukulan na bantayan itong mga korap na politisyan na to
Lalo na ngayon, election time na naman. Sapagkat kapag ikaw ay nagbigay ng tulong sa CPP, NP, NDF upang proteksyonan nila ka lang ang kandidatura mo, ang ibig sabihin po niyan, tumatakbo ka hindi para sa kagalingan ng bayan. Tumatakbo ka because you are making your politics as business, as your business. Isinusugal mo ang posisyon na tinatakbuhan mo. Kapag ikaw ay nanalo, gagamitin mo yan. Gagamitin ng CPP-NP yung posisyon mo para isulong ang kanilang mga interest laban sa sambayan ng Pilipino. So tandaan mo to, sino ka mang politiko ka. Dapat ito, ang sabi ng isang ex-rebel, subject for verification po ito. Ito daw si Grace po. Nagbigay ng 150 million kay Joma Sison. Dapat yan, ILCAC, ILCAC, imbestigahan. Ngayon 2022, tatakbo na naman yan si Grace po. Tingnan nyo kung dapat yan higpitan, isurveillance yan. Kung mapapatunayan na yan ay nagbigay, kasuhan yan. Marami pong salamat at magandang gabi sa ating lahat. Bilang sa token of support po, we invite everyone to subscribe to our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.